Sa liblib na baryo ng Maligaya, napapaligiran ng matatayog na punong kahoy at malalawak na bukirin, naninirahan ang isang binatang kilala sa buong lugar hindi lamang sa kanyang kagwapuhan kundi sa kanyang pambihirang kakayahan bilang albularyo. Siya si Amador, matangkad, matipuno at may matalim na mga mata na tila kayang sumilip sa kaloob-looban ng isang tao. Ang kanyang balat ay kayumanggi na pinakinis ng araw at ang kanyang buhok ay maitim na bahagyang humahapay sa hangin tuwing siya'y naglalakad sa mga daang lupa ng baryo. Ngunit higit pa sa kanyang anyo, ang tunay na dahilan kung bakit siya iginagalang ay ang kanyang kakayahang magpagaling. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng karaniwang kaalaman, si Amador ang unang tinatakbuhan ng mga tao. Minana niya ang kanyang kakayahan sa kanyang lolo, isang kilalang albularyo noon na sinasabing may koneksyon sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Lumaki si Amador sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siyang kumilala ng mga halamang gamot, maghanda ng mga orasyon at gumamit ng mga anting-anting. Ngunit kasabay ng mga kaalamang ito ay ang mahigpit na bilin. Gamitin lamang ang kapangyarihan para sa kabutihan at huwag kailanman manghimasok sa mundo ng mga nilalang na hindi tao. Isang mainit na hapon, habang si Amador ay abala sa pagdurog ng mga dahon ng lagundi sa isang lumang kahoy na mesa, dumating ang isang babaeng umiiyak sa kanyang kubo. Bitbit nito ang kanyang anak na nanginginig sa lagnat. "Amador, tulungan mo kami." Pakiusap ng babae habang nanginginig ang kanyang boses. 3 araw nang nilalagnat ang anak ko. Wala nang silbi ang mga gamot. Tahimik na tumango si Amador at kinuha ang bata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila may pinakikinggan na hindi marinig ng iba. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. "Hindi ito karaniwang sakit," wika niya. "May dumapo sa kanya mula sa gubat." Napahigpit ang yakap ng ina sa kanyang anak. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot si Amador. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na supot na may laman na pinulbos na dahon at inilagay ito sa noo ng bata. Pagkatapos ay bumulong siya ng isang orasyon na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Unti-unting tumigil ang panginginig ng bata. Bumagal ang kanyang paghinga at tila napawi ang init ng kanyang katawan. "Bantayan ninyo siya ngayong gabi," sabi ni Amador. "Huwag siyang palabasin at huwag kayong lalapit sa gubat." Nagpasalamat ang babae at dali-daling umalis. Pagkaalis nila, nanatiling tahimik si Amador. May kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon na may kakaibang karamdaman na nanggaling sa gubat, ngunit ngayon ay tila mas malalim ang pinanggagalingan nito. Sa baryo ng Maligaya, may isang lugar na iniiwasan ng lahat, ang lumang gubat ng Balete. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay tirahan ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Maraming beses nang may mga taong nawala roon at hindi na muling nakita. Ngunit si Amador, sa kabila ng kanyang kaalaman at babala ng kanyang lolo, ay may kakaibang ugnayan sa lugar na iyon. Minsan na siyang napadpad doon noong siya'y bata pa at mula noon ay tila may tumatawag sa kanya pabalik. Kinagabihan, hindi mapakali si Amador. Habang ang buong baryo ay tahimik at ang mga ilaw ay unti-unting namamatay, siya ay nakaupo sa harap ng kanyang kubo, nakatanaw sa direksyon ng gubat. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. At kasabay nito, may narinig siyang tinig. Isang mahina ngunit malinaw na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. "Amador!" Napakunot ang kanyang noo. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad papalapit sa landas patungo sa gubat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya. Parang may naghihintay. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa,
Lalong lumalakas ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Hindi lamang bilang isang albularyo, kundi bilang isang taong tatawid sa hangganan ng dalawang mundo. Sa gilid ng kagubatan, huminto siya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa gitna ng dilim, may nakita siyang kakaiba. Isang liwanag. Mahina ngunit kumikislap na tila sumasayaw sa pagitan ng mga puno. At sa loob ng liwanag na iyon, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babae. Mahaba ang kanyang buhok na tila hinahaplos ng hangin at ang kanyang balat ay kasing kinis ng buwan. Nakasuot siya ng puting kasuotan na tila gawa sa ulap at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Hindi makapaniwala si Amador sa kanyang nakikita. Ang babae ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya tao. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang paghila sa kanyang puso. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ngumiti ang babae. Isang ngiti na puno ng hiwaga. At sa kanyang unang paglitaw, nagsimula ang kwento na mag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga engkanto. Isang kwentong magbabago sa kapalaran ni Amador magpakailanman. Nanatiling nakatayo si Amador sa gilid ng lumang gubat ng balete. Tila nakapako ang kanyang mga paa sa lupa habang pinagmamasdan ang mahiwagang babae sa kanyang harapan. Ang liwanag na bumabalot sa kanya ay banayad ngunit sapat upang ilayo siya sa dilim ng kagubatan na parabang siya mismo ang pinagmumulan nito. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, hinayaan niyang mangibabaw ang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi tila puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. "Ano ang pangalan mo, albularyo?" Mahinang tanong ng babae. Ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadampi sa balat. Malambot ngunit may kakaibang bigat. Bahagyang napalunok si Amador bago sumagot. "Ako si Amador. At ikaw? Sino ka?" Ngumiti ang babae at sa kanyang ngiti ay tila may lihim na hindi agad mabubunyag. "Ako ay si Liraya," sagot niya. "Isang nilalang na matagal nang nakamasid sa iyong mundo." Napakunot ang noo ni Amador. "Engkanto ka," direkta niyang sambit, bagamat walang galit o takot sa kanyang tinig. Hindi tumanggi si Liraya. Sa halip, lalo lamang siyang ngumiti. "Kung gano'n ang tawag ninyo sa amin, oo." Napatingin si Amador sa paligid, tila inaasahan na may iba pang lilitaw mula sa dilim. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga anino ng mga punong balete. "Bakit mo ako tinawag?" tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pag-iingat. Hindi agad sumagot si Liraya. Lumapit siya ng bahagya at sa bawat hakbang niya ay tila sumasabay ang liwanag sa kanyang paligid. Nang huminto siya sa harap ni Amador, halos isang dipa na lamang ang pagitan nila. "Matagal na kitang pinagmamasdan," sabi niya. "Mula pa noong ikaw ay bata." Naramdaman ni Amador ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Imposible. Hindi kita nakita kahit kailan." "Hindi mo ako makikita," mahinahong sagot ni Liraya. "Hindi hanggang sa dumating ang tamang panahon." Napabuntong hininga si Amador. "At ngayon, ito na ang tamang panahon?" Tumango si Liraya. "Oo, dahil ikaw lamang ang makakatulong." Biglang bumigat ang hangin sa paligid nila. Ang dating banayad na ihip ng hangin ay tila naging malamig at mabigat. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Amador. Tumingin si Liraya sa kailaliman ng gubat at sa kanyang mga mata ay sumilay ang isang bahagyang lungkot. "May gumugulo sa aming mundo," paliwanag niya. Isang nilalang na matagal nang nakakulong, ngunit ngayon ay muling nagigising at sa kanyang paggising, nadadamay ang inyong mundo. Naalala ni Amador ang batang kanyang ginamot kanina, ang kakaibang sakit na tila hindi pangkaraniwan.
Iyon ba ang dahilan kung bakit may mga sakit na hindi ko maipaliwanag? Tanong niya. Isa lamang iyon sa mga senyales, sagot ni Liraya. Kung hindi ito mapipigilan, mas marami pang magdurusa. Tahimik si Amador sandali. Pinagmasdan niya ang mukha ni Liraya, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang anyo na tila hindi kayang tumbasan ng kahit sinong babae sa kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, ramdam niya ang bigat ng kanyang sinasabi. Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Maraming mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ngumiti si Liraya, ngunit ngayon ay may halong lungkot ang kanyang mga mata. Dahil ikaw ang nag-iisa na may dugo ng dalawang mundo. Napatigil si Amador. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit sa halip na sumagot, iniangat ni Liraya ang kanyang kamay at marahang inilapit ito sa noo ni Amador. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, isang malakas na alon ng alaala ang bumuhos sa kanyang isipan. Nakakita siya ng isang matandang lalaki, ang kanyang lolo, na nakatayo sa gitna ng gubat, kausap ang isang nilalang na hindi niya makita ng malinaw. Narinig niya ang mga salitang hindi niya maintindihan noon, ngunit ngayon ay tila unti-unting nagiging malinaw. Ang batang ito ang magiging tulay, sabi ng tinig ng kanyang lolo. At kasabay nito, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan, isang kapangyarihang matagal nang natutulog sa kanyang loob. Bigla siyang napaatras at napahawak sa kanyang ulo. Ano yun? Hingal niyang tanong. Ang katotohanan, sagot ni Liraya. Tumingin si Amador sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ako handa para dito, bulong niya. Lumapit muli si Liraya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang kanyang palad, salungat sa malamig na hangin ng gabi. Walang sino man ang handa sa ganitong kapalaran, sabi niya. Ngunit hindi mo ito matatakasan. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong ito, may kakaibang damdamin na namuo sa puso ni Amador. Hindi lamang dahil sa hiwaga ng babae, kundi dahil sa koneksyong hindi niya maipaliwanag. Isang koneksyong tila matagal nang nakatadhana. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Liraya, mahina ngunit puno ng pag-asa. Matagal bago sumagot si Amador. Ngunit nang bumuka ang kanyang mga labi, malinaw ang kanyang desisyon. Kung ito ang tanging paraan para iligtas ang aking baryo, tutulong ako. Ngumiti si Liraya, isang ngiting mas maliwanag pa sa liwanag na bumabalot sa kanya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang ugnayan na hindi lamang nakabatay sa tungkulin, kundi sa isang damdaming unti-unting lalalim sa paglipas ng panahon. Isang pag-ibig na tatawid sa hangganan ng tao at engkanto. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Amador. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik ang mga larawang ipinakita ni Liraya. Ang kanyang lolo sa gitna ng gubat, ang mahiwagang nilalang nakausap nito, at ang mga salitang tila matagal nang itinago sa kanyang kapalaran. Pagsikat ng araw, maaga siyang nagising at agad lumabas ng kanyang kubo. Tahimik ang baryo at ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang pakiramdam. Parang may nagbago kahit hindi niya maipaliwanag kung ano. Lumapit siya sa maliit na altar ng kanyang lolo sa loob ng kubo. Nandoon pa rin ang mga lumang gamit, mga anting-anting, mga tuyong dahon, at ang lumang aklat na matagal na niyang hindi binubuksan. Marahan niyang hinawakan ang aklat at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang tila tinatawag siya nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pahina. Ang mga sulat na dati tila hindi niya maunawaan ay unti-unting luminaw sa kanyang paningin. Para bang may kung anong nagising sa kanyang loob, isang kaalamang matagal nang natutulog. Ang dugo ng tagapamagitan ay magbubukas ng landas. Mahinang binasa ni Amador ang nakasulat. Napakunot ang kanyang noo. Tagapamagitan, bulong niya.
Bigla niyang naalala ang sinabi ni Liraya na siya ay may dugo ng dalawang mundo. Napaupo siya, hawak pa rin ang aklat. Hindi niya matanggap ng buo ang ideya. Lumaki siyang naniniwala na siya ay isang simpleng albularyo lamang kahit na may kakaibang kakayahan. Ngunit ngayon, tila mas malalim ang kanyang pinagmulan. Habang siya ay nag-iisip, may kumatok sa kanyang pintuan. "Amador! Amador!" Boses iyon ni Mang Selo, isa sa mga matatandang magsasaka sa baryo. Agad tumayo si Amador at lumabas. "Ano ang nangyari, Mang Selo?" "Halik kayo agad," hingal nitong sabi. "May nangyaring kakaiba sa bukid ko." Hindi na nagdalawang isip si Amador. Kinuha niya ang kanyang maliit na supot ng mga halamang gamot at sumama kay Mang Selo. Pagdating nila sa bukid, agad niyang napansin ang kakaibang pagbabago. Ang mga tanim na palay ay naninilaw at tila nalalanta kahit na maayos naman ang panahon. Ngunit hindi iyon ang higit na nakapukaw ng kanyang pansin. Sa gitna ng bukid, may isang bahagi ng lupa na tila nasunog, itim at tuyo na parang walang buhay. Lumapit si Amador at lumuhod. Inilapit niya ang kanyang kamay sa lupa at agad niyang naramdaman ang malamig na enerhiya na tila gumagapang sa ilalim nito. Hindi ito normal. "Ito ba'y nangyari kagabi?" tanong niya. "Oo," sagot ni Mang Selo. "Pagkagising ko kaninang umaga, ganyan na ang itsura ng bukid ko." Napabuntong hininga si Amador. "May dumaan dito." "Dumaan? Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot si Amador. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang damhin ang enerhiya sa paligid. At muli, tulad ng nangyari kagabi, may pumasok sa kanyang isipan. Isang anino. Isang nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang anyo nito ay hindi malinaw, ngunit ang presensya nito ay mabigat at mapanganib. Bigla siyang napamulat. "Hindi ito gawa ng tao," sabi niya. "At hindi rin ito simpleng nilalang ng gubat." Napatras si Mang Selo. "Ano ang ibig mong sabihin, Amador?" "May isang nilalang na nagising," sagot niya. Naalala ang sinabi ni Liraya at nagsisimula na itong magdulot ng pinsala. Tahimik ang paligid, tanging hangin lamang ang maririnig. "May magagawa pa ba tayo?" tanong ni Mang Selo, puno ng pag-aalala. Tumingin si Amador sa nasirang bahagi ng bukid. "Mayroon pa," sagot niya. "Ngunit kailangan nating kumilos agad." Kumuha siya ng ilang dahon mula sa kanyang supot at inilagay ito sa lupa. Pagkatapos ay bumulong siya ng orasyon, mas malinaw at mas malakas kaysa sa kanyang ginagawa noon. Unti-unting nagbago ang kulay ng lupa. Ang itim ay naging kayumanggi muli at ang lamig na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Ngunit kahit na bumalik ang sigla ng lupa, alam ni Amador na pansamantala lamang iyon. Tumayo siya at tumingin sa direksyon ng gubat. Nandoon ang pinagmumulan. "Amador!" Mahinang tawag ni Mang Selo. "Ano ang gagawin natin?" Hindi agad sumagot si Amador. Sa kanyang isipan, malinaw na ang susunod na hakbang. Kailangan niyang bumalik sa gubat. Kailangan niyang hanapin si Liraya. At higit sa lahat, kailangan niyang tanggapin ang katotohanang matagal nang nakatago sa kanyang pagkatao. "Bantayan ninyo ang inyong mga tahanan," sabi niya. "At huwag kayong lalapit sa gubat." "Pupunta ka ron?" tanong ni Mang Selo, nag-aalala. Tumango si Amador. "Kailangan." Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang kubo, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi na lamang siya isang albularyo na nagpapagaling ng sakit. Isa na siyang bahagi ng mas malaking laban. Pagdating niya sa kubo, agad siyang naghanda. Kinuha niya ang ilang anting-anting ng kanyang lolo, pati na rin ang lumang aklat. Bago siya umalis, sandali siyang huminto. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang kakaibang marka sa kanyang palad.
isang simbolo na tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi niya ito napansin noon. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ito. Isang tanda. Isang paalala na siya ay hindi pangkaraniwan. Mahigpit niyang isinara ang kanyang kamao. At sa sandaling iyon, tuluyan na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran bilang isang albularyo, bilang isang tagapamagitan, at bilang isang taong tatawid sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. At sa kanyang pagbabalik sa gubat, naghihintay si Liraya, kasama ang mga lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Bumalik si Amador sa gilid ng lumang gubat ng Balete bago pa man tuluyang lumubog ang araw. Ang ginintuang liwanag ng dapit hapon ay unti-unting nilalamon ng anino ng matatayog na puno at ang hangin ay muling naging malamig. Tila may nagbabantay sa bawat hakbang niya. Ngunit ngayon, hindi na siya ang parehong Amador na nagalinlangan kagabi. May baon na siyang kaalaman at may tanggap na siyang kapalaran. Habang papasok siya sa gubat, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Wala ang karaniwang huni ng ibon, wala ang kaluskos ng maliliit na hayop. Para bang ang mismong kagubatan ay nagbabantay at naghihintay. Liraya, mahina niyang tawag. Sandali siyang tumigil at nagmasid. At tulad ng inaasahan niya, muling lumitaw ang liwanag sa pagitan ng mga puno. Unti-unting naganyong muli ang mahiwagang babae, si Liraya, na tila sumibol mula sa hangin mismo. "Alam kong babalik ka," sabi nito. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may halong lungkot. Lumapit si Amador, ngunit ngayon ay may mas matatag na tindig. "Hindi ko na kayang ipagsawalang bahala ang nangyayari," sagot niya. "May nasirang bukid kanina at alam kong konektado iyon sa sinasabi mo." Tumango si Liraya. Nagsisimula na siyang gumalaw. "Siya?" tanong ni Amador. "Ang nilalang na matagal nang nakatago," sagot niya. "Isang anino na hindi ganap na bahagi ng aming mundo, ngunit hindi rin sa inyo." Napakunot ang noo ni Amador. "Ano siya?" Tahimik sandali si Liraya, tila pinipili ang kanyang mga salita. "Isang nilalang na tinawag naming Aninag," wika niya. "Isinilang mula sa galit at inggit. Noon pa man ay nais nitong angkinin ang kapangyarihan ng dalawang mundo." Naramdaman ni Amador ang paninikip ng kanyang dibdib. At bakit ngayon lang siya nagising? Tumingin si Liraya sa kanyang mga mata. "Dahil sa iyo." Parang tinamaan si Amador ng malamig na hangin. "Ako?" bulalas niya. "Hindi mo kasalanan," agad na sabi ni Liraya. "Ngunit ang dugo mo, ang kapangyarihang dala mo, iyon ang susi na matagal nang hinihintay ng Aninag." Napatras si Amador. "Kung ganoon, ako ang dahilan kung bakit nanganganib ang baryo." "Hindi," maring sagot ni Liraya. "Ikaw ang tanging pag-asa upang pigilan siya." Nanahimik si Amador. Sa loob-loob niya may naglalabang emosyon, takot, pagdududa at responsibilidad. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya sa wakas. Hindi sumagot si Liraya agad. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay. "Sumama ka sa akin," sabi niya. Nag-alinlangan si Amador, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang kamay ni Liraya. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila umurong, ang lupa ay tila gumalaw, at ang hangin ay naging mas malamig. Ang dating madilim na kagubatan ay napalitan ng isang lugar na hindi niya pa kailanman nakita. Isang mundo na tila kapareho ng gubat, ngunit mas maliwanag, mas makulay, at mas buhay. Ang mga dahon ay kumikislap na parang may sariling liwanag. Ang hangin ay may dalang halimuyak na hindi maipaliwanag. At sa malayo, may mga anyong gumagalaw, mga nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin ganap na nakakatakot. Napabuntong hininga si Amador. "Nasaan tayo?" tanong niya.
Sa aming mundo, sagot ni Liraya. Sa bahagi na hindi nakikita ng inyong mga mata. Dahan-dahang naglakad si Amador, pinagmamasdan ng paligid. May mga mumunting ilaw na lumilipad sa hangin at ang mga puno ay tila may sariling buhay. Ngunit sa kabila ng kagandahan, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maalis. Parang may nagmamasid. Hindi ligtas ang lugar na ito tulad ng dati, sabi ni Liraya na tila nabasa ang kanyang iniisip. Simula nang magising ang aninag, nagbabago ang balanse. Habang sila ay naglalakad, may napansin si Amador sa malayo. Isang bahagi ng kagubatan na tila unti-unting nagiging kulay abo, parang nawawalan ng buhay. Ano iyon? Tanong niya. Napahinto si Liraya. Iyan ang epekto ng aninag, sagot niya. Kung hindi siya mapipigilan, kakalat ang pagkabulok na iyan hanggang sa umabot sa inyong mundo. Naramdaman ni Amador ang bigat ng sitwasyon. Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy, sabi niya. Tumingin si Liraya sa kanya at sa kanyang mga mata ay muling sumilay ang pag-asa. Iyan ang dahilan kung bakit kita dinala rito, sabi niya. Kailangan mong matutunan ang iyong tunay na kapangyarihan. Paano? Tanong ni Amador. Lumapit si Liraya at marangin nilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Amador. Makinig ka sa iyong sarili, sabi niya. Ang kapangyarihan ay matagal nang nasa loob mo. Kailangan mo lamang itong tanggapin. Ipinikit ni Amador ang kanyang mga mata. Sa una, wala siyang naramdaman. Ngunit unti-unti, may init na sumibol sa kanyang dibdib. Isang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Kasabay nito, ang marka sa kanyang palad ay muling nagliwanag. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Napamulat siya. At sa kanyang paningin, tila mas malinaw ang lahat. Mas maliwanag. Mas buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay naging malamig. At mula sa malayo, may narinig silang isang mababang ungol, isang tunog na puno ng galit at puot. Napatingin si Liraya sa direksyon ng tunog at ang kanyang muka ay napuno ng pangamba. Hindi pa siya dapat narito. Bulong niya. Napahigpit ang kamao ni Amador. Ano iyon? At mula sa anino ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang nilalang na walang malinaw na hugis, parang usok na may sariling buhay na may mga matang kumikislap sa dilim. At sa unang pagkakataon, nakaharap ni Amador ang tunay na banta sa dalawang mundo, ang aninag. Napatigil si Amador sa kanyang kinatatayuan habang unti-unting lumalapit ang nilalang mula sa anino. Ang hangin ay biglang bumigat at ang dating maliwanag na paligid ng mundo ni Liraya ay tila nilamon ng malamlam na kadiliman. Ang aninag ay gumalaw ng dahan-dahan, ngunit sa bawat pag-usad nito ay tila may nawawalang buhay sa paligid. Ang mga dahon ay kumukupas, ang mga ilaw na lumilipad sa hangin ay unti-unting nawawala, at ang lupa ay nagiging kulay abo. Amador. Mahina ngunit mariing wika ni Liraya. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaang lamunin ka ng presensya niya. Ngunit kahit anong pilit ni Amador, hindi niya maikakaila ang kaba na sumisikip sa kanyang dibdib. Hindi pa siya kailanman nakaharap sa ganitong uri ng nilalang, isang bagay na tila hindi ganap na buhay, ngunit hindi rin patay. Ako ang hinahanap niya, bulong ni Amador. Hindi, sagot ni Liraya. Ang kapangyarihan mo ang hinahanap niya. Biglang huminto ang aninag at ang mga mata nitong kumikislap ay tumutok kay Amador. Sa isang iglap, sumugot ito. Napaatras si Amador, ngunit bago pa siya tuluyang tamaan, mabilis na hinila siya ni Liraya palayo. Dumaan ang anino sa lugar kung saan siya nakatayo at sa pagdaan nito ay tila may puwersang sumipsip sa liwanag ng paligid. Lumaban ka! Sigaw ni Liraya. Paano?
Sagot ni Amador, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Gamitin mo ang nasa loob mo. Napapikit si Amador sandali. Naalala niya ang init na kanyang naramdaman kanina, ang lakas na nagising sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. At sa pagkakataong iyon, pinili niyang hindi matakot. Inilabas niya ang kanyang kamay at doon niya muling nakita ang marka sa kanyang palad. Kumikislap, mas maliwanag kaysa dati. Unti-unti, isang liwanag ang sumibol mula sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kontrol sa kapangyarihang iyon. Sumugod muli ang aninag. Ngunit ngayon, handa na si Amador. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula rito ay sumiklab ang isang bugso ng liwanag na tumama sa nilalang. Isang malakas na puwersa ang nagbanggaan. Napaatras ang aninag at sa unang pagkakataon ay narinig nila ang tila ungol nito. Isang tunog ng galit. Ngunit hindi pa tapos. Bigla itong nagbago ng anyo, lumawak at naging mas madilim. Parang sinusubukan nitong lamunin ang liwanag na inilabas ni Amador. Hindi sapat iyon, sigaw ni Liraya. Kailangan mong palakasin pa. Napakagat si Amador sa kanyang labi. Hindi niya alam kung paano. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, naramdaman niya ang kamay ni Liraya na humawak sa kanyang balikat. Mainit. Matatag. Hindi ka nag-iisa, bulong niya. Sa sandaling iyon, may nagbago kay Amador. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling tinawag ang kapangyarihan sa kanyang loob. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa baryo, para sa mga taong umaasa sa kanya, at para kay Liraya. Biglang lumakas ang liwanag sa kanyang katawan. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ito nanggaling sa kanyang kamay, kundi sa kanyang buong pagkatao. Napaatras ang aninag. Unti-unting napunit ang anino nito sa liwanag. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid bago tuluyang umurong ang nilalang pabalik sa kadiliman. Tahimik. Biglang bumalik ang liwanag sa paligid. Ang mga dahon ay muling nagkaroon ng kulay at ang hangin ay naging banayad muli. Ngunit si Amador ay napaluhod. Hingal na hingal. Pagod na pagod. Lumapit agad si Liraya at inalalayan siya. Amador! Mahinang tawag niya. Umalis siya. Hingal na, sabi ni Amador. Umatras lamang. Itinama ni Liraya. Hindi pa siya talo. Tumingin si Amador sa kanyang kamay. Unti-unting nawawala ang liwanag. Ngunit naroon pa rin ang marka. Isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Kung ganoon, babalik siya. Tumango si Liraya. At sa susunod, mas malakas na siya. Tahimik silang dalawa. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang pakiramdam si Amador. Isang kumpiyansa na hindi niya naramdaman noon. Napatunayan niya sa sarili na kaya niyang lumaban. Na hindi siya basta-basta. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanghihina pa. Kung babalik siya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Handa na ako. Tumingin si Liraya sa kanya at sa kanyang mga mata ay hindi na lamang pag-asa ang makikita, kundi paghanga. At marahil, isang damdaming mas malalim pa roon. Hindi lang ito laban mo, sabi niya. Laban natin ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa gitna ng kaguluhan at panganib, unti-unting tumitibay ang kanilang ugnayan. Isang ugnayang hindi na lamang bunga ng tadhana kundi ng tiwala at damdamin. Ngunit sa kailaliman ng kadiliman kung saan umatras ang aninag, may namumuong galit. At sa susunod nitong pagbalik, hindi na ito magdadalawang isip. Hindi lamang kapangyarihan ang kukunin nito, kundi pati ang buhay ng taong hadlang sa kanyang layunin, si Amador. Matapos ang unang sagupaan,
Bumalik si Amador at Liraya sa isang tahimik na bahagi ng mahiwagang gubat. Ang paligid ay muling nagningning, ngunit kapansin-pansin pa rin ang ilang bahagi na tila nasugatan. Mga dahon na hindi na muling sumigla at hangin na may bahid ng pangamba. Umupo si Amador sa isang malaking ugat ng puno. Hawak ang kanyang dibdib habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano niya nagawang labanan ang isang nilalang na tulad ng aninag. Hindi ko akalaing kaya ko iyon, mahina niyang sabi. Lumapit si Liraya at tumabi sa kanya. Dahil hindi ka lamang basta tao, Amador. Napatingin siya kay Liraya. Sabihin mo sa akin ang totoo, wika niya. Ano ba talaga ako? Tahimik sandali si Liraya. Tila matagal na niyang gustong sabihin ang katotohanan, ngunit ngayon lamang dumating ang tamang sandali. Ang lolo mo, panimula niya, hindi lamang isang albularyo. Napakunot ang noo ni Amador. Siya ay isang tagapagbantay ng hangganan. Isang tao na may ugnayan sa aming mundo. Maraming taon na ang nakalipas. Nakipagkasundo siya sa isa sa aming mga pinuno upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at engkanto. Kasunduan? Tanong ni Amador. Tumango si Liraya. Ngunit ang kasunduang iyon ay may kapalit. Dagdag niya. Isang dugo na magsisilbing tulay sa dalawang mundo. Nanlamig ang pakiramdam ni Amador. At ako iyon, mahina niyang sabi. Hindi lamang ikaw, sagot ni Liraya, kundi ang iyong lahi. Napatungo si Amador. Ibig mong sabihin, hindi ako ganap na tao? Isa kang tao, maring sagot ni Liraya. Ngunit may bahagi ng iyong dugo na nagmumula sa aming mundo. Tahimik si Amador. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat, ang kanyang kakaibang kakayahan, ang marka sa kanyang palad, at ang dahilan kung bakit siya ang tinawag na tadhana. Ngunit may isang tanong na hindi niya maiwasang itanong. Kung ganoon, bakit ikaw ang lumapit sa akin? Napatingin si Liraya sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang lambing. Dahil ako ang itinalaga upang gabayan ka, sagot niya. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Nararamdaman iyon ni Amador. Hindi lang iyon, sabi niya. May iba pa. Sandaling nanahimik si Liraya bago siyang umiti. Isang ngiting hindi na puno ng hiwaga, kundi ng katapatan. Noong bata ka pa, wika niya, nakapasok ka sa gubat. Nagulat si Amador. Naalala ko yon, sabi niya. Nawala ako noon, hindi ba? Tumango si Liraya. At ako ang nakakita sa iyo. Parang huminto ang mundo ni Amador. Hindi mo ako nakita noon, patuloy ni Liraya. Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na kita iniwan. Napatingin si Amador sa kanya, puno ng pagtataka. Pinagmamasdan kita habang lumalaki ka, dagdag niya. Nakikita ko kung paano mo tinulungan ang iba, kung paano mo ginamit ang iyong kakayahan para sa kabutihan. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Amador. Bakit? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Liraya. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Amador. Ang kamay na may marka. Dahil sa simula pa lang, mahina niyang sabi, ikaw na ang pinili ng puso ko. Natahimik si Amador. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Isang engkanto, isang nilalang na mula sa ibang mundo. Ang nagsasabing, siya ang pinili nito. Liraya, bulong niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba, biglang umihip ang malamig na hangin. Nagbago ang paligid. Nawala ang katahimikan. Napatingin si Liraya sa malayo at agad siyang tumayo. Huli na, sabi niya. Ano ang nangyayari? Tanong ni Amador. Hindi siya umatras para lang maghintay.
Sagot ni Liraya. Nagpapalakas siya. Biglang kumulimlim ang langit ng kanilang mundo. Ang liwanag ay unti-unting napalitan ng kulay abo. At mula sa malayo, may narinig silang sigaw. Mga tinig na puno ng takot. Ang iba, bulong ni Liraya. Inaatake na sila. Tumayo si Amador kahit hindi pa lubos ang kanyang lakas. Kung ganoon, kailangan nating kumilos. Tumingin si Liraya sa kanya. Hindi pa sapat ang lakas mo, babala niya. Hindi ko pwedeng hayaan na mas marami pang masaktan, sagot ni Amador. Hindi na ito tungkol sa akin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Liraya ang lalim ng puso ni Amador. Ang kanyang tapang, ang kanyang malasakit, at ang kanyang kahandaang magsakripisyo. Kung ganoon, sabi niya, sasamahan kita. Magkasabay silang tumakbo patungo sa direksyon ng sigaw. Habang sila'y papalapit, unti-unti nilang nakita ang pinsala, mga puno na nabaluktot, mga ilaw na nawawala, at mga nilalang na nagtatago sa takot. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang aninag. Mas malaki, mas madilim, mas makapangyarihan kaysa sa una nilang nakita. At sa pagkakataong ito, hindi na ito umatras. Sa halip, tila naghihintay ito para kay Amador. Sa gitna ng nagdidilim na mundo ng mga engkanto, tumigil si Amador at Liraya habang nakaharap sa lumalakas na presensya ng aninag. Ang paligid ay halos mawalan na ng liwanag at ang dating masiglang kagubatan ay tila unti-unting nilalamon ng kawalan. Ang aninag ay hindi na lamang isang gumagalaw na anino. Ito ay naging isang napakalaking anyo ng kadiliman na tila may sariling buhay at galit. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nagbabagang uling nakatuon kay Amador. Dumating ka rin. Isang mababang tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa bibig, kundi direkta sa isipan ni Amador. Napahigpit ang kanyang kamao. Ano ka ba talaga? Sigaw niya, pilit pinatatatag ang kanyang sarili. Ako ang nakalimutang bahagi, sagot ng tinig. Ang itinaboy, ang itinago. Ramdam ni Amador ang bigat ng bawat salita. Hindi ka nababagay sa mundong ito, dagdag ng aninag. Ngunit ako ang tunay na nararapat sa kapangyarihang dala mo. Hindi ko ibibigay sa iyo yon, maring sagot ni Amador. Biglang kumilos ang aninag. Hindi ito sumugod agad. Sa halip, nagpadala ito ng mga hibla ng kadiliman na tila mga kamay na sumunggab sa paligid. Sumira sa mga puno, sumipsip sa liwanag at unti-unting lumapit kay Amador. Mag-ingat, sigaw ni Liraya. Mabilis siyang gumalaw, hinila si Amador habang iniiwasan ang mga galamay ng anino. Ngunit napansin ni Amador, hindi siya ang target. Liraya! Sigaw niya. Huli na ang lahat. Isang hibla ng kadiliman ang sumunggab kay Liraya, pumalot sa kanyang katawan at hinila siya palayo. Amador! Sigaw niya habang unti-unting nilalamon ng anino. Parang huminto ang mundo. Hindi! Sigaw ni Amador. Sinubukan niyang habulin si Liraya, ngunit hinarang siya ang isa pang alon ng kadiliman. Mahina ka pa, bulong ng aninag. At iyon ang dahilan kung bakit mawawala siya. Napaatras si Amador, ngunit sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang isang damdamin na hindi niya naramdaman noon. Hindi takot, hindi pagdududa, kundi galit at pagmamahal. Pakawalan mo siya, sigaw niya. Ngunit natawa ang aninag. Isang malamig at nakakatakot na halakhak. Kung gusto mo siyang iligtas, sabi nito, patunayan mong karapat-dapat ka. At sa isang iglap, naglaho ang aninag kasama si Liraya. Tahimik, walang hangin, walang liwanag. Naiwan si Amador sa gitna ng sirang kagubatan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit kinokontrol ang kanyang emosyon. Hindi siya pwedeng magpadala.
Hindi siya pwedeng matalo. "Liraya!" bulong niya. Unti-unti siyang tumayo. Sa kanyang isipan, malinaw na ang susunod niyang hakbang. Kailangan niyang iligtas si Liraya. At para magawa yon, kailangan niyang mas maintindihan ang kanyang kapangyarihan. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinanap ang lakas para lumaban. Hinayaan niyang lumalim ang kanyang pakiramdam. At sa loob ng kanyang sarili, muli niyang naramdaman ang init, mas malakas kaysa dati. Ngunit ngayon, may kasama itong bagong bagay. Isang tinig. "Amador." Napamulat siya. Hindi iyon si Liraya. Ito ay mas matanda, mas pamilyar. "Lolo?" bulong niya. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang anyo ng kanyang lolo. Hindi pisikal, kundi parang isang alaala na nabuhay muli. "Panahon na," sabi ng matanda. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong ni Amador. "Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang liwanag," paliwanag ng kanyang lolo. "Ito ay balanse, liwanag at dilim." Napakunot ang noo ni Amador. "Ibig mong sabihin, kailangan kong gamitin ang kadiliman?" "Hindi upang magpadala rito," sagot ng kanyang lolo, "kundi upang kontrolin ito." Unti-unting naunawaan ni Amador. Ang aninag ay hindi lamang kalaban. Ito ay bahagi ng isang mas malaking balanse. At kung hindi niya mauunawaan niyon, hindi niya ito matatalo. "Paano ko siya mahahanap?" tanong niya. Ngumiti ang kanyang lolo. "Huwag mong hanapin," sabi nito. "Hayaan mong ikaw ang hanapin niya." At sa sandaling iyon, naglaho ang anyo ng matanda. Naiwan si Amador, ngunit hindi na siya nag-iisa sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang marka sa kanyang palad ay muling nagliwanag. Ngunit ngayon, hindi lamang puting liwanag ang makikita. May halong anino. Isang liwanag na may kasamang dilim. Isang kapangyarihang mas buo. "Handa na ako," mahina niyang sabi. At sa kailaliman ng kadiliman, kung saan dinala si Liraya, naramdaman ng aninag ang pagbabago. Sa wakas, bulong nito. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang albularyo ang kahaharapin nito, kundi isang tagapamagitan na handang yakapin ang buong kapangyarihan ng dalawang mundo. Para sa pag-ibig at para sa laban na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Sa kailaliman ng isang mundong walang hugis at walang liwanag, naroon si Liraya, nakagapos ng mga hibla ng kadiliman na tila buhay at patuloy na humihigpit sa kanyang katawan. Ang paligid ay puro anino at ang hangin ay mabigat, parang bawat paghinga ay unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Ngunit kahit sa gitna ng kawalan, nanatili siyang matatag. Hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi dahil sa tiwala. "Amador," mahina niyang bulong kahit alam niyang hindi siya maririnig. Sa kabilang dako, si Amador ay nakatayo sa gitna ng nasirang bahagi ng mundo ng mga engkanto. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang tindig. Mas matatag, mas kalmado at mas malinaw ang kanyang layunin. Hindi na siya umaasa lamang sa lakas. Umaasa na siya sa balanse. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na maramdaman ang kapaligiran. Hindi lamang ang liwanag, kundi pati ang natitirang bakas ng kadiliman. At doon niya ito naramdaman. Ang presensya ng aninag, malalim, malakas, at puno ng galit. Hindi mo na kailangang magtago. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig. At mula sa likuran niya, unti-unting umusbong ang kadiliman.
Ako ang hindi nagtatago. Sagot ng tinig ng aninag. Ikaw ang hindi pa handang makita ang kabuuan. Dahan-dahang humarap si Amador. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Ako ang hinahanap mo, sabi niya. Narito ako. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos ay biglang kumilos ang aninag. Hindi bilang atake kundi bilang isang alon ng kadiliman na pumalibot kay Amador. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, hinayaan niya ito. At sa unang pagkakataon, hindi niya nilabanan ng kadiliman. Tinanggap niya ito. Ang marka sa kanyang palad ay nagliwanag. Hindi lamang puti, kundi may halong madilim na enerhiya. At sa sandaling iyon, hindi siya nilamon ng kadiliman. Sa halip, siya ang kumontrol dito. Napahinto ang aninag. Ano ito? Bulong nito, tila hindi makapaniwala. Balanse, sagot ni Amador. Biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang kadilimang bumabalot sa kanila ay tila nahati, hindi na puro galit, kundi may bahid ng liwanag. At hindi mo ito kayang kunin sa akin, dagdag ni Amador. Naganggit-ngit ang aninag. Kung ganon, sabi nito, tingnan natin kung hanggang saan ang iyong lakas. Sa isang iglap, naglaho ang paligid at napalitan ng isang kakaibang espasyo, isang mundo ng alaala. Biglang nakita ni Amador ang kanyang sarili bilang bata, ang kanyang lolo, ang kanyang kubo, at ang araw na siya ay unang pumasok sa gubat. Ngunit may kakaiba. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita ang isang anino sa likod ng mga puno, isang presensya na matagal nang nakamasid. Ikaw iyon, ang aninag. Matagal na kitang sinusundan. Bulong nito. Naramdaman ni Amador ang galit. Ngunit hindi niya ito hinayaang mangibabaw. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanan. At matagal ko nang hindi alam, sagot niya. Unti-unting nagbago ang alaala. Ngayon, nakita niya si Liraya. Nakatayo sa malayo, pinagmamasdan siya bilang bata. At sa kanyang mga mata, naroon ang lambing, ang pag-aalaga, ang pagmamahal. Biglang bumalik sa kasalukuyan si Amador. At sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Hindi lamang ito laban ng kapangyarihan. Ito ay laban ng puso. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng tao, sabi ni Amador sa aninag. Kaya ka naging ganito. Tahimik ang aninag. Sa unang pagkakataon, hindi ito agad sumagot. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka mananalo, dagdag ni Amador. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa pagkakataong ito, ang liwanag na lumabas ay hindi lamang lakas. Ito ay may kasamang damdamin, pag-asa, pagmamahal at determinasyon. Tinamaan ng liwanag ang kadiliman. At sa unang pagkakataon, umatras ang aninag ng may pag-aalinlangan. Hindi pa ito tapos, sigaw nito. At sa isang iglap, naglaho ito. Iniwan ang isang landas ng kadiliman na patungo sa pinagmumulan nito. Napabuntong hininga si Amador. Liraya! Bulong niya. Ramdam niya kung nasaan ito. Hindi na siya nag-alinlangan. Sinundan niya ang landas. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang presensya ni Liraya. Mahina, ngunit naroon. At sa dulo ng landas, nakita niya ito. Nakagapos, nanghihina, ngunit buhay. Liraya! Sigaw niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, muling lumitaw ang aninag. Mas madilim, mas galit. Hindi ko siya ibibigay sa iyo, sabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Amador. Sa halip, humakbang siya pasulong. Hindi mo siya kailangang kunin, sabi niya, dahil hindi siya sa iyo.
At sa likod ng kanyang mga mata, nag-aalab ang isang lakas na hindi na kayang pigilan ng kadiliman. Sa wakas, narating na niya ang pinagmulan. At sa susunod na sandali, magsisimula ang huling laban. Isang laban na magtatakda kung sino ang mananatili sa liwanag at kung sino ang tuluyang lalamunin ng dilim. Sa gitna ng madilim na kalaliman kung saan nakagapos si Liraya, tumayo si Amador, matatag, tahimik at handang harapin ang huling pagsubok ng kanyang kapalaran. Ang paligid ay tila isang walang katapusang anino, ngunit sa kanyang presensya ay may liwanag na unti-unting lumalaban sa dilim. Ang marka sa kanyang palad ay nagliliyab, hindi na lamang puti, kundi may halong malalim na anino. Isang simbolo ng kanyang pagiging tagapamagitan. Sa harap niya, ang aninag ay muling nagpakita. Mas malaki, mas mabigat, at mas nakakatakot kaysa dati. Hanggang dito na lamang ang iyong lakas. Bulong nito, ang tinig ay tila mula sa kailaliman ng kawalan. Hindi mo kayang labanan ang bahagi ng iyong sarili. Ngunit hindi na nagpatinag si Amador. Hindi kita kalaban. Sabi niya, mababa ngunit malinaw ang tinig. Ikaw ay bahagi ng balanse na matagal nang nawala. Sandaling natahimik ang aninag. Ngunit agad itong nagngit-ngit. Ako ay hindi bahagi, sigaw nito. Ako ay itinaboy. Ako ay tinanggihan. Biglang sumiklab ang kadiliman. Sumugod ang aninag. Dala ang isang napakalakas na alon ng anino na tila kayang wasakin ang lahat ng madaanan nito. Ngunit hindi umatras si Amador. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga palad. At sa unang pagkakataon, hindi lamang siya lumaban, nakipag-ugnayan siya. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay sumalubong sa kadiliman. Nagbanggaan ng dalawang puwersa, ngunit hindi ito tulad ng dati. Sa halip na wasakin ang isa't isa, unti-unting naghalo ang liwanag at dilim, parang dalawang puwersang matagal nang naghahanap ng pagkakaisa. Hindi mo kailangang wasakin ang lahat, sabi ni Amador. Hindi mo kailangang mag-isa. Nag-alinlangan ang aninag. Sa unang pagkakataon, ang galit nito ay napalitan ng kalituhan. Hindi mo ako nauunawaan, bulong nito. Marahil hindi, sagot ni Amador. Ngunit handa akong tanggapin ka. Biglang kumilos ang kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pag-atake. Unti-unti itong lumapit kay Amador. Parang sinusubukan siyang kilalanin. At sa sandaling iyon, ipinikit ni Amador ang kanyang mga mata. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Tinanggap niya ang anino. At sa isang iglap, sumiklab ang isang malakas na liwanag. Ang kadiliman ay hindi nawala. Ngunit ito ay nagbago. Unti-unting lumiit ang anyo ng aninag. Mula sa isang napakalaking nilalang, naging isang mas payapang presensya. Ang mga matang dati puno ng galit ay naging tahimik. Ako, mahina nitong sabi. Ako ay bahagi. Dahan-dahang tumango si Amador. Ngayon, naiintindihan mo na. Sa sandaling iyon, ang kadiliman ay tuluyang humupa. Ang paligid ay muling nagliwanag. Ang mundo ng mga engkanto ay unti-unting bumalik sa dati nitong anyo, masigla, maliwanag at buhay. At si Liraya, unti-unting napalaya mula sa pagkakagapos. Napahina siya, ngunit agad siyang sinalo ni Amador. Amador, mahina niyang bulong. Narito ako, sagot niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong iyon, wala nang takot, wala nang pagdududa, tanging pagmamahal. Natapos na ba? Tanong ni Liraya. Tumingin si Amador sa paligid at sa bakas ng dating kadiliman na ngayon ay tila bahagi na lamang ng balanse. Oo, sagot niya. Ngunit ito ay isang bagong simula. Ngumiti si Liraya at sa gitna ng muling nabuhay na mundo,
nagsimulang maghilom ang lahat. Ang sugat ng lupa, ang takot ng mga nilalang, at ang balanse ng dalawang mundo. Ngunit sa puso ni Amador, alam niyang may isang bagay pang natitira. Isang hakbang na magtatakda ng kanyang kapalaran. At sa susunod na araw, kailangan niyang magpasya. Mananatili ba siya sa mundo ng tao? O tatawid siya ng tuluyan sa mundo ni Liraya? Ang sagot sa tanong na iyon ang magtatapos sa kanyang kwento o magsisimula ng isang bagong buhay kasama ang babaeng nagbukas ng kanyang puso sa isang mundong hindi niya inaasahang mamahalin. Muling sumikat ang liwanag sa mundo ng mga engkanto. Ang mga punong minsang nalanta ay unti-unting sumigla. Ang mga ilaw na nawala ay muling sumayaw sa hangin. At ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy na tila nagdadala ng bagong simula. Sa gitna ng lahat, nakatayo sina Amador at Liraya. Tahimik, ngunit puno ng damdamin. Matapos ang kanilang laban sa Aninag, nagbago ang lahat. Hindi na ito isang mundo na hiwalay sa tao, kundi isang mundong muling nakahanap ng balanse dahil sa isang taong handang yakapin ang liwanag at dilim sa kanyang puso. Tapos na ang kaguluhan. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Liraya. Tumingin si Amador sa paligid, pinagmamasdan ang pagbabalik ng sigla ng kalikasan. Hindi lamang natapos, sagot niya. Nagbago. Tumango si Liraya. At ikaw ang dahilan noon. Napangiti si Amador, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang gawin. Tumingin si Liraya sa kanya. Alam ko, sabi niya. Tahimik silang dalawa sandali. Hindi na kailangang sabihin ang lahat. Pareho nilang alam ang ibig sabihin nito. Ang mundo mo, sabi ni Amador. At ang mundo ko, hindi maaaring magtagpo ng tuluyan. Napayuko si Liraya. Kung mananatili ka rito, dagdag ni Amador, maaaring mawala ang balanse at kung babalik ako sa baryo, mawawala ka sa akin. Mabigat ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang pag-iyak, walang pagsisisi, tanging katotohanan. Amador, bulong ni Liraya. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kanyang muka. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang maghiwalay para maging totoo. Napatingin si Amador sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Liraya, isang ngiting puno ng pag-asa. Hindi ka lamang tao, sabi niya, at hindi rin ako ganap na hiwalay sa iyong mundo. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa malayo, may mga nilalang na lumapit. Mga engkanto na may iba't ibang anyo, lahat ay nakatingin kay Amador. At mula sa gitna nila, lumabas ang isang matandang nilalang. May anyong marangal at may aura ng kapangyarihan. Amador, wika nito, ikaw ang nagbalik ng balanse. Lumapit ito at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Bilang kapalit, binibigyan ka namin ng pagpipilian. Napahigpit ang hawak ni Amador kay Liraya. Anong pagpipilian? Manatili ka sa mundo ng tao, sabi ng matanda, at panatilihin ang iyong buhay bilang albularyo o tanggapin ang iyong buong kapangyarihan at maging tulay ng dalawang mundo, isang nilalang na maaaring maglakbay sa pagitan ng liwanag at anino, tao at engkanto. Natahimik si Amador. Ito ang sandaling magtatakda ng kanyang kapalaran. Tumingin siya kay Liraya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang lahat, ang kanilang pinagdaanan, ang laban, ang tiwala, at ang pagmamahal na nabuo sa gitna ng panganib. Kung pipiliin ko ang pangalawa, tanong niya, mananatili ka ba sa akin? Hindi agad sumagot si Liraya. Ngunit ang kanyang ngiti ang naging sagot. Oo, napapikit si Amador sandali. Naalala niya ang baryo, ang mga taong tinulungan niya,
ang simpleng buhay na kanyang kinalakihan. Ngunit naalala rin niya ang kanyang kapalaran at ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At kung hindi ko pipiliin? Tanong niya. Tahimik ang matandang engkanto. Kung gayon, sagot nito, mananatili kang tao, ngunit ang pintuan sa mundong ito ay tuluyang magsasara. Mabigat ang desisyon. Ngunit hindi na nagalinlangan si Amador. Humakbang siya pasulong. At kung ako ang tulay, sabi niya, maaari kong protektahan ang parehong mundo. Tumango ang matandang engkanto. Kung ganoon, iyon ang iyong kapalaran. Biglang nagliwanag ang marka sa kanyang palad. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Liwanag at anino na naguunahan. Ngunit sa huli ay nagkaisa. Napapikit siya, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap. At sa sandaling iyon, tuluyan na siyang naging tagapamagitan. Isang nilalang na hindi na lamang tao, kundi bantay ng dalawang mundo. Unti-unting humupa ang liwanag at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kanyang anyo ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang presensya ay mas malalim, mas makapangyarihan. Lumapit si Liraya. At ngayon, sabi niya, hindi na tayo kailangang maghiwalay. Ngumiti si Amador. At hindi na rin kailangang matakot ang dalawang mundo. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Tumingin sila sa bagong umagang sumisikat sa pagitan ng liwanag at anino. Sa baryo ng Maligaya, muling babalik si Amador, ngunit hindi na lamang bilang isang albularyo, kundi bilang tagapangalaga. At sa mundo ng mga engkanto, hindi na lamang si Liraya ang magbabantay, kundi silang dalawa, sa isang pag-ibig na hindi napigilan ng hangganan, at sa isang kapalaran na pinili, hindi ipinilit. Dito nagtatapos ang kanilang kwento. Ngunit sa bawat hangin na dumadaan sa kagubatan, sa bawat ilaw na sumisiklab sa dilim, at sa bawat pusong handang magmahal, nariyan pa rin ang alamat ng gwapong albularyo at ng magandang engkanto na pinag-isa ang dalawang mundo. Wakas.